May mga biyahe talagang ayaw mong puntahan, pero pagdating mo ron may taong biglang magpapabago ng lahat. Ako si Kuya Will, at welcome sa isa na namang kwento ng M2M Desires, kung saan ang bawat karanasan ay hindi lang basta alaala, kundi posibilidad ng bagong simula. Ngayong gabi, samahan niyo ako sa kwento ni Rafi, 41 taong gulang, na hindi inakalang sa loob lang ng 2 gabi may tatama sa puso niyang 2 dekada ng natutulog. Shout out kay Mark Lester Abilanes. Maraming salamat sa suporta mo, kapatid. Ikaw ang inspirasyon ng bawat kwento namin dito. Kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong kwento na siguradong tatama sa'yo. I-comment mo rin kung nakarelate ka o kung may sariling kwento ka. Baka ikaw na ang susunod nating marinig dito sa M2M Desires. Simulan na natin ang kwento. Hindi ko talaga trip ang mga beach outing. Lalo na kung barkada ng pinsan ko na mas bata sa akin ng 2 dekada. Hindi ko alam kung anong mapapala ko sa isang weekend na puro inuman, sigawan, at mga kantang hindi ko na alam ang lyrics. Pero ayun, isang Huwebes ng hapon, tumawag si Carlo, pinsan ko. Kuya Rafi, sama ka naman this weekend. Beach lang tayo sa Zambales, barkada ko nung college. Kulang kami sa sasakyan eh. Hindi ko agad sinagot. Inisip ko pa kung paano ako makakaiwas. Designated driver ka lang. Dagdag pa niya. Libre ka sa gas, sa food. Pati kwarto may tutulugan ka. As in chill lang. Ewan. Siguro dahil matagal ko na ring hindi nararanasan yung chill lang na vibe. Pumayag ako. Ayoko sana pero sa totoo lang, gusto ko ring makawala kahit sandali sa usual na takbo ng buhay. Kaya ayun. Sabado ng umaga, nasa pick-up point na ako sa Michelle sa EDSA. Ako yung naunang dumating. Typical. Ganyan naman talaga mga tito, laging maaga. Habang hinihintay ko sila, nagkape ako sa loob ng kotse, nag-check ng email, nagpatugtog ng kaunting OPM classics para pampagising. Maya-maya, sunod-sunod nang dumating yung mga barkada ni Carlo. Lahat mga batang-bata pa. Sigawan, tawanan, may dalang chips, may mga naka-jacket kahit ang init. Typical Gen Z energy. Hanggang sa may isa akong napansin, tahimik lang siya. Wala sa group, ang tangkad, maputi, medyo chinito. Naka-earphones, parang wala sa mood makipagkulitan. Ang pangalan niya raw, Elmo. Hindi ko pa alam nung mga oras na yon pero siya pala ang magiging dahilan kung bakit hindi ko malilimutan ng weekend na to. Umupo siya sa front seat sa tabi ko. Si Carlo at iba pa sa likod. Wala kaming kibuan sa simula. Ako, focused sa pagdadrive. Siya, nakatingin lang sa bintana. Paminsan-minsan, naririnig ko yung beat ng music niya sa earphones. Parang indie pop na hindi ko nakilala. Di ko pinansin, pero ramdam ko, may mga pagkakataong sinusulyapan niya ako. Na-feel ko yon. Yung mga tingin na pasimple, tapos biglang aalis ng mata. Pero dahil hindi naman ako sigurado, wala akong sinabi. Baka guni-guni ko lang. Nangyari ang buong biyahe ng tahimik pero magaan. Parang may tension, pero hindi awkward. Parang may unspoken curiosity. Ewan ko. Basta hindi ko to in-expect. Akala ko boring weekend lang to. Pero simula pa lang pala, may something nang hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin sa beach house, agad akong tinamaan ng ingay. May naguunahan magbaba ng mga cooler. May naka-bluetooth speaker na agad ang todo volume. Tapos yung iba, nag-aagawan na sa kwarto. Ang gulo, typical tropa energy. Ako, tahimik lang. Binuhat ko lang yung backpack ko at naupo sa isang monoblock chair sa gilid ng terrace.
kumuha ng isang bote ng sanmig, binuksan at nagmasid. Sa gitna ng kasiyahan, bigla kong nakita si Elmo. Nakaupo rin sa gilid pero mukhang bored. Wala siyang kausap at hindi rin siya sumasabay sa tawanan ng grupo. May hawak lang siyang cellphone at tumutungga ng tubig. Hindi ko alam kung iniisip lang niya yung dagat o may dinadala talaga siyang bigat. Maya-maya, lumapit siya sa akin. Walang drama, walang intro, diretso. Kuya Rafi, ikaw po ba yung pinsan ni Carlo? Tumingin ako sa kanya. Medyo natawa. Wag mo na akong ikuya. Nakakaramdam ako ng rayuma. Sagot ko, sabay lagok ng beer. Tumawa siya. Yung totoo, ang gaan ng tawa niya. Walang halong pilit. Doon ko naisip, okay din pala siyang kausap. Hindi intimidating. Hindi rin sobrang pabibo. Sakto lang. Ang tahimik mo kanina sa biyahe, sabi ko sa kanya. Hindi talaga ako pala kwento, lalo na sa mga bagong kakilala. Sagot niya. Pero okay lang. Tahimik din pala kayo. Ako? Matagal na akong tahimik. Sagot ko. Dati maingay ako. Nung may rason pa para magpakasaya. Hindi siya sumagot. Pero tiningnan lang niya ako. Parang curious. Parang gusto pa niyang marinig kung anong ibig kong sabihin. Doon nagsimula yung buong gabi na parang walang edad na pagitan sa amin. Nagkwentuhan lang kami. Walang mali siya. Pero may vibe na hindi ko maipaliwanag. Tapos, dumating yung gabi. Gabi na. Nag-set up sila ng bonfire malapit sa shoreline. May gitara, may mga naglalakad na may hawak na marshmallow stick. Tapos syempre, may dalang alak yung iba. Ako, umupo ulit sa gilid. Pero this time sinamahan ako ni Elmo. Hindi na kami kailangang magyaya sa isa't isa. Parang automatic na. Umupo kami sa buhangin, medyo malayo sa mismong bilog ng tropa. Sakto lang nakita pa rin kami, pero hindi ganun ka-obvious. Okay ka lang? Tanong ko. Tumango siya. Oo naman. Mas gusto ko lang yung ganito. Hindi masyado maingay. Nakangiti lang ako. Sabay lagok ng beer. Tapos siya naman ang nagsimula ng kwento. Thesis na namin ngayon. Final year na. Sobrang stress pero kaya pa naman. Course mo? Architecture. Kung alam ko lang na ganito kahirap, nag-HRM na lang sana ako. Sabay tawa. Natawa rin ako. Tapos bigla siyang naging seryoso. Kaya rin ako sumama dito para lang makalayo kahit ilang araw. Tsaka, wala na rin kasi akong kasama sa bahay. Ah, ganun ba? Roommate? Ex ko. Dati kong girlfriend. Kaso wala na kami. Matagal na rin. Pero parang hindi ko pa rin mahanap yung yung saya. Tahimik ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Pero sa loob-loob ko, nakaka-relate ako. Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang hindi mo maibalik yung kilig o sigla na dati mong alam na alam. Tapos bigla siyang nagtanong. Ikaw kuya, Rafi, may partner ka ba ngayon? Umiling ako. Wala. Matagal na. As in ilang taon na rin. Hindi ko na sinabi kung gaano katagal o kung bakit. Ayoko namang magmukhang bitter o desperado. Pero nagulat ako sa sinabi niya pagkatapos. Okay lang naman sa aakin yung older. Mas gusto ko nga yung mas mature kausap eh. Hindi ako agad nakasagot. Pero may naramdaman akong parang maliit na kuryente sa batok ko. Yung tipong hindi mo alam kung kilig ba yun o kaba. Pero sure ako, hindi normal yung naramdaman ko nung sinabi niya yun. Pagbalik namin sa loob ng beach house, tuloy pa rin ang kasiyahan. May mga nagbi-video sa TikTok, may mga natutulog na sa sofa, at may isang grupo na nag-iinuman sa mismong dining table gamit ang plastic na baso. Kami ni Elmo, umakyat lang saglit para iwan ang mga gamit. Tapos bumaba ulit para sumali, pero sa dulo lang kami ng mesa.
Hindi ako heavy drinker at dahil ako ang driver kinabukasan, plano ko sanang isang bote lang ng beer. Pero iba yata ang gabi na yon kasi habang nagkakakwentuhan kami ni Elmo, unti-unting nawawala yung pagka-conscious ko sa age gap namin. Parang mas nagiging komportable ako sa kanya habang tumatagal. Siya rin, medyo lumalabas na yung kulit. Tuwing tinatawanan niya ako, hinahampas niya ako sa braso. Minsan, biglang hahawakan yung balikat ko para may i-share lang na kwento. Walang halong landi sa una, pero habang lumalalim ang gabi, may nararamdaman na akong kakaiba. Lalo na nung nagsimula siyang magkwento ng mga first time niya. Alam mo ba, Rafi? Sabi niya habang may tama na ng alak. Ang unang halik ko, lalaki. Napatingin ako sa kanya. Ha? Akala ko, di ba babae ex mo? Tumango siya. Oo, pero bago siya, may nangyari na. Curious lang ako noon. College freshman, tropa. Pero di na naulit. Tahimik ako. Hindi dahil na-judge ko siya, pero dahil parang bigla akong naging aware sa pagitan naming dalawa. Sa pagitan naming nauupos lang ng isa't isa sa liwanag ng malamlam na ilaw sa kusina. Sa ingay ng party sa background, pero tila kami lang ang naririnig ko. Tumingin siya sa akin. Medyo seryoso na. Ikaw? Wala, sagot ko. Puro babae lang ang nakarelasyon ko. Pero may mga moments din. Hindi ko lang binigyan ng meaning. At sa di ko alam na dahilan, bigla na lang kami nagkatitigan. Wala nang salita, pero andun na kami. Malapit. Hanggang sa kusa na lang, naglapit yung mukha namin. At hinalikan niya ako. Hindi halik na pabiro. Hindi rin bara-bara. Sakto lang. Mahinahon. Tapos, marahan siyang lumayo at tumingin sa akin na parang nag-aabang kung magagalit ba ako. Pero hindi ako umalis. Hindi ako umatras. At doon na nagsimula ang gabing hindi ko malilimutan. Hindi ko alam kung anong oras na yon. Basta ang natatandaan ko, pagkatapos nung halik na yon, hindi na kami nagsalita pa. Ilang segundo lang, pero parang tumigil yung paligid. Saka siya biglang ngumiti. Hindi na sinundan ng kahit anong salita. Tumayo lang kami pareho. Tahimik, sabay. Nag-ayos ng konting gamit. At dahil halos lahat ay lasing na, nauwi kaming dalawa sa sala. May foam doon at parang pareho kaming walang lakas bumalik sa kwarto. Humiga siya, tapos ako. Magkatabi lang. Tahimik. Walang halikan na sumunod. Walang kung ano. Pero yung simpleng pagtabi namin sa isa't isa, ramdam ko pa rin yung bigat. Hindi lasing ang pakiramdam ko. Parang ako, yung pinakalasing pero malinaw ang lahat. Nagising ako sa malamig na simoy ng hangin at sa tunog ng mga alon sa labas. Medyo masakit ang batok ko at parang may mabigat sa braso ko. Pagdilat ko, si Elmo. Nakahiga siya sa gilid ko. Nakapatong ang ulo sa kaliwang braso ko na parang unan. Nagtagal muna ako ng ilang minuto na hindi gumagalaw. Pinapanood ko lang siyang matulog. Tahimik ang mukha niya. Relaxed. Wala yung usual niyang seryosong itsura o yung medyo reserved na vibe. Parang bata lang siyang pagod na sa kakalangoy buong araw. Hindi ko alam kung anong iisipin. Kung matatawa ba ako sa sarili ko o magpapanik. Kasi totoo, hindi ko naman planado to. At kahit papano, ako yung mas matanda. Ako dapat yung mas may kontrol. Sorry ha. Bulong ko, sabay dahan-dahang galaw ng braso ko mula sa ilalim ng ulo niya. Napadilat siya. Medyo inaantok pa. Tumingin sa akin. Hindi agad nagsalita. Tapos ngumiti lang. Bakit ka nagsusorry? Tanong niya. Gusto ko naman. Hindi ako nakasagot agad. Kasi nga, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Masaya ba ako? Nalilito? Natatakot? Tumagilid siya paharap sa akin. Kung awkward ka, okay lang. Gets ko. Pero ako, okay lang ako. Di ako lasing kagabi kung yun ang iniisip mo. Umiling ako. Hindi yon. Gulat lang ako.
Kasi akala ko hanggang kwentuhan lang tayo. Di sorry, sagot niya, medyo nakangisi. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan tayo pwedeng magkwentuhan. Napatawa ako ng mahina. Inabot ko yung bote ng tubig sa lamesita, uminom ng konti, tapos tumingin ulit sa kanya. Hindi kita maintindihan minsan, sabi ko. Okay lang, kasi minsan hindi ko rin maintindihan sarili ko. Sagot niya sabay balik ng ulo sa braso ko. Pero komportable ako sa'yo. Yun lang naman. Tumahimik kami. Walang gustong mauna magsalita. Pero hindi rin awkward yung katahimikan. Parang sapat na yung presensya. Parang kahit hindi kami mag-usap, ayos lang basta magkatabi. At sa mga oras na yon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan naming dalawa. Pero isa lang ang sigurado ko, ayoko pa siyang mawala. Pagkatapos ng maikling usapan namin ni Elmo, pareho kaming nanatiling nakahiga. Wala nang sumunod na salita, pero wala ring nagtangkang lumayo. Hanggang sa unti-unti nang lumiwanag ang paligid at narinig namin ang mga ingay sa labas. Tawa, halakhakan, kaluskos ng mga paa. Nag-inat si Elmo, tapos umupo sa gilid ng foam. Tumingin siya sa akin. Medyo buhaghag pa ang buhok pero may ngiti sa labi. Gising ka pa rin pala, sabi niya. Hindi na nga natulog. Sagot ko, sabay upo na rin. Akala ko masarap pa rin matulog sa braso ko. Dagdag ko, nakangiti. Tumawa siya. Pwede naman ulit mamaya. Nagkatinginan kami saglit, tapos parang pareho naming na-realize na baka may ibang makakita o makahalata. Kaya sabay kaming tumayo. Kunwaring wala lang nangyari. Paglabas namin, may ilan nang nakaswimming, yung iba nagluluto ng hotdog at itlog. Si Carlo, tinawag agad kami. Hoy Kuya Rafi, Elmo, tara na, mag-swimming na kayo. Huwag kayong masyadong cozy dyan. Ngumiti lang ako. Si Elmo, pasimpleng tinapik balikat ko habang dumadaan sa likod ko papunta sa kwarto para magpalit ng damit. Para bang sinadyang idikit yung palad niya ng konti sa batok ko bago tumuloy. Saglit lang yun, pero ramdam ko. Nagpalit din ako. Pagsuot ko ng sando at board shorts, napansin kong medyo lumilingon siya habang nakaupo na sa tabi ng pool. Parang hindi halata, pero alam mo yung sulyap na parang may inaabangan. Sabay kaming lumusong, walang usap, pero may mga mata. Bagay kayo, biro ni Carlo habang kumakain ng hotdog sa gilid ng pool. Pero Kuya Rafi, grabe ka 20 years younger. Napatawa ako. Loko-loko ka talaga. Si Elmo naman, tumingin kay Carlo, sabay sabing, 2 gabi lang naman daw, diba? Tumahimik ako. Parang may kurot yung sagot na yon. Kasi kahit biro, may tama sa loob. At kahit hindi niya ako tiningnan nung sinabi niya yon, alam kong may ibig sabihin. Pero deep inside, hindi ko na alam kung gusto ko lang siya for 2 nights. Kasi kahit tanghali pa lang ng second day, parang ayoko nang matapos. Pagkatapos ng swimming, sabay kaming naligo ni Elmo. Hiwalay syempre. Paglabas ko ng banyo, tapos na rin siya. At pareho kaming naka-shirt at shorts na pambahay. Medyo tahimik na ang paligid, siguro dahil halos lahat ay nagsiesta o lasing pa rin. Kaya nung may nagkayayaang uminom ulit sa loob ng isang kwarto, hindi na kami sumama. Doon na lang tayo sa veranda? Tanong niya habang hawak ang 2 bote ng sanmig. Mas gusto ko pa yan, sagot ko. Umupo kami sa may veranda sa ikalawang palapag ng beach house. Tanghaling tapat, maliwanag ang paligid. Yung klase ng liwanag na diretsyo pero hindi na nakakasilaw. May kaunting hangin na dumadaan at tanaw pa rin ang dagat na parang walang kapag-uran sa pag-alon. Tahimik kami sa unang ilang minuto. Inom lang ng beer.
Paminsan-minsan, nagkakatinginan tapos iiwas ulit. Parang parehong nag-aalangan pero hindi rin gustong tumigil sa sandaling to. May girlfriend ka na ba ulit? Tanong niya bigla. Wala, sagot ko. Matagal na. Bakit? Wala lang. Parang wala nang dumating na gusto ko talaga. O baka ako na yung naging mapili. Tumango siya. Ako rin eh, yung ex ko, babae. Pero hindi ko na alam kung gusto ko pa ulit ng ganun. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Gusto mo ba ng lalaki ngayon? Nagkibit balikat siya pero may ngiti. Hindi ko rin alam. Pero gusto ko yung pakiramdam ngayon. Hindi ako nakasagot agad. Inikot ko lang yung bote ng beer sa kamay ko. Nang medyo natagalan ang sagutan namin, siya na rin ang bumasag sa katahimikan. Masaya ako na ikaw ang kasama ko dito, sabi niya. Hindi ko inaasahan pero ang gaan. Ngumiti ako. Pareho tayo. Tapos nagtagal yung tinginan namin. Walang halong biro, walang pilit. Kaya nung lumapit siya ng kaunti, hindi na ako umiwas. Hinawakan niya braso ko. Hinimas ng dahan-dahan. Tapos idinikit ang noo niya sa balikat ko. Wala akong ginalaw. Parang ayoko ring guluhin yung sandali. Tahimik pa rin ang paligid. Yung mga tawa at kantiyawan sa kwarto sa baba. Ramdam ko yung bigat ng ulo niya sa balikat ko, yung dahan-dahang paghinga niya. Tapos, dahan-dahan siyang bumalik sa pagkakatingin sa akin. Pwede ba kitang halikan ulit? Tanong niya, halos pabulong. Tumango lang ako. At sa pangalawang halik na yon, mas mabagal, mas totoo, walang nagmamadali, walang plano. Pero may koneksyon. Hinila niya ako sa kamay, tumayo kami pareho. Tahimik. Diretso sa guest room sa dulo ng hallway. Pagpasok namin, sinara niya ang pinto. Tanghaling tapat pa, maliwanag sa loob kahit walang ilaw. Pero para sa amin, sapat na ang liwanag ng sandaling iyon. Hinubad niya shirt ko, saka yung kanya. At nang humiga kami sa kama, hindi ako nakaramdam ng kaba. Kasi sa totoo lang, matagal ko nang hindi naramdaman yung ganitong klaseng presensya. Yung wala kang kailangang patunayan, kundi damhin lang kung nasaan ka. Wala kaming sinabing, I like you o I want you. Pero buong sandali, parang yun ang sinasabi ng lahat ng galaw. Hinila niya ako palapit hanggang magkatapat kami. Dumikit ang dibdib niya sa dibdib ko. Mainit ang palad niyang humaplos sa tagiliran ko. Pababa, paakyat, paulit-ulit na parang ninanamnam ang bawat pulgada ng balat. Hinagod ko rin ang likod niya, ramdam ang init ng hininga niya sa leeg ko at ang panginginig ng katawan niya sa bawat haplos ko. Dahan-dahan, wala kaming minadali. Bawat halik, bawat yakap, parang may sinasabi. Hindi kami nagsalita, pero punong-puno ng damdamin ng katahimikan. Napapapikit ako sa bawat sulyap niya, bawat buntong hininga na parang nagsasabing, sana di matapos to. Nang pumatong siya sa akin, nakatitig lang kami sa isa't isa, maingat, marahan, at puno ng pag-unawa. Parang pareho naming gustong alalahanin ang bawat segundo. Walang pilit, walang takot. Tanging koneksyon lang na hindi namin maipaliwanag. At sa katahimikan ng kwartong yon, kahit pawisan at pagod na kami, hindi ako nakaramdam ng pagod sa kanya. Parang gusto ko lang ulit-ulitin yung sandaling yon, kahit alam kong may katapusan din. Nakatulog kaming magkatabi. Walang kumot, pawisan pa, pero magaan ang katawan ko. Parang sa dami ng taon na puro pagod at routine lang ang alam ko. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganitong klaseng pahinga. Mag-aalas 5 na ng hapon nang magising ako. Maliwanag pa rin sa labas, pero mas banayad na ang liwanag ng araw. Si Elmo, nakatalikod sa akin, pero nakayakap pa rin ang isang braso niya sa bewang ko.
Umayos lang ako ng higa, hindi para bumangon, kundi para mas maramdaman pa yung init niya sa tabi ko. Maya-maya, gumalaw siya. Bumaling paharap sabay bungis-ngis. Sorry, antok pa rin ako. Okay lang, sabi ko. Kahit dito na lang tayo buong araw. Ngumiti siya. Yung tipong hindi mo alam kung masaya o nalulungkot. Parang pareho. Tumayo siya at nagsuot ng shirt. Teka, silipin ko lang sila, Carlo. Baka nag-aayos na ng gamit sa van. Tumango ako. Naiwan akong nakahiga, nakatingin sa kisame. Doon ko naramdaman yung bigat ng paalis na oras. Alam mong matatapos din, pero ayaw mong pag-usapan. Bumalik siya pagkatapos ng ilang minuto. Ayun, gising na rin sila. Nagsisigawan na sa baba. Naghahanap na ng tsinelas. Gusto mo bang bumaba na? Tanong ko. Hindi pa, sagot niya. Sandali pa. Umupo siya sa gilid ng kama. Tapos humiga ulit sa tabi ko. Tahimik. Hanggang sa siya na mismo ang nagsalita. Rafi, salamat ha. Bakit? Ewan. Kasi hindi ko rin alam kung anong nangyari sa atin. Pero hindi ko siya gustong i-take for granted. Tumango lang ako. Hindi ko rin alam ang sasabihin. Kasi kahit ako, hindi ko rin alam kung anong tawag sa pagitan naming dalawa. Mga bandang 5:30, nagayos na kami. Ako, bumalik sa pagiging pinsan ni Carlo. Siya, bumalik sa pagiging tahimik na batchmate. Pero sa bawat tinginan, parang may lihim na naiintindihan. Habang sinisiksik ang mga bag sa van, magkatabi kami ni Elmo. Tahimik lang, wala nang drama. Pero ramdam ko pa rin yung sikip sa dibdib habang papalapit na ang alis. Rafi, see you. Ngumiti ako. Kasama ka sa van, di ba? Tumawa siya, mahina. Oo nga pala. Pero alam mo na yun. Ngumiti na lang ako at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ko. Sandali lang, mabilis ding binitawan. Pero sapat na para maramdaman kong hindi lang ako ang nabitin. Pagbalik sa Maynila, balik din sa realidad, sa traffic, sa trabaho, sa bahay na tahimik, sa kwarto kong medyo malamig pero walang yakap. Ilang araw akong naghintay. Bawat pag-open ko ng messenger, umaasa ako ng kahit simpleng kamusta mula sa kanya. Pero wala. Pinipigilan ko sarili ko mag-message. Ayokong magmukhang sabik. O baka natatakot lang ako na hindi siya sumagot. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang meron sa pagitan naming dalawa. Kung meron nga ba. Hanggang sa 3 gabi, habang nakahiga ako't walang ginagawa, biglang may lumitaw sa screen ng phone ko. Elmo sent you a message request. Napaupo ako bigla. Parang may kuryente sa batok. Tinap ko agad. Kuya Rafi, Rafi lang pala. Kamusta ka? Pwede ba tayong magkape minsan? Hindi ko alam kung matutuwa lang ako o kikiligin. Pero ang totoo, kinilig ako. Sinagot ko agad. Pwede. Sabihin mo lang kung kailan. Matagal bago siya nag-reply. Siguro 20 minuto. Pero nang dumating ang sagot, sapat na para mapangiti ako buong gabi. This Saturday, ako na ang taya. Sabado ng hapon. Isang ordinaryong araw para sa karamihan, pero sa akin, parang unang date sa buong buhay ko ulit. Maaga akong naligo, nag-ahit, at nagpalit ng damit kahit simple lang ang pupuntahan. Isang coffee shop malapit sa University Belt, halfway sa pagitan ng tinitirhan ko at boarding house ni Elmo. Pagdating ko, naroon na siya. Nakaupo sa labas, may dalang 2 iced coffee. Naka-shirt lang siya at maong, pero sa mga mata ko, parang ang ayos niyang tingnan. Parang mas gwapo siya ngayon. O baka mas gusto ko lang siya ngayong alam kong hindi na ako naghihintay ng sagot. Uy, bati niya, sabay abot ng inumin. Akala ko may late ka. Excuse me,
professional akong late dati. Pero ngayon, gusto ko maging maaga para sa'yo. Tumawa siya, yung tawang bahagyang napapailing. Ang corny mo, pero ngumiti ka. Oo na, fine. Kinilig ako. Nag-usap kami tungkol sa trabaho, sa stress, sa thesis niya, at kung paano daw siya muntik nang bumagsak sa isang subject dahil sa distraction. Tumingin siya sa akin nung sinabi niya yon at natawa ako kasi kahit halatang biro, may halong totoo. Lumipat kami ng upuan sa loob ng kafe nang medyo lumamig sa labas. Doon, mas naging relaxed ang usapan. Mas lumalim, mas dumami ang sulyap, hanggang sa halos hindi na namin napansin na mag-aalas 8 na pala ng gabi. Rafi, sabi niya habang nakasandig sa table, nakatitig sa akin. Alam kong hindi natin alam kung anong meron sa atin. Pero gusto kong malaman mo. Gusto kong makilala ka pa. Ganon din ako. Sagot ko. Wala akong hinahanap na label. Pero gusto ko ng totoo. Gusto ko ng kasama. Gusto ko ng umaga na may kapiling. Tahimik siya sandali. Tapos bigla siyang tumayo. Halika, sabi niya. Ha? Saan tayo? Sa akin. Wala akong roommate ngayong weekend. Gusto mo ng kapiling, di ba? Simulan na natin ngayon. Hindi na ako nagtanong. Basta tumayo ako, kinuha ang gamit ko, at sabay kaming lumabas ng kafe. Sa kwarto niya, walang bonfire, walang dagat, walang background music. Pero nung hinawakan niya ulit ang kamay ko, parang bumalik lahat. Yung pakiramdam ng buhangin sa likod, yung hangin ng gabi. Nagtagal kami sa kama, hindi lang sa init kundi sa kwento, sa yakap, sa bawat bulong na buti na lang sumama ka sa biyahe. At habang nakahiga ako sa dibdib niya, wala na akong tanong kung hanggang kailan kami. Ang mahalaga, nagsimula kami. At hindi na ito 2 gabi lang. Kasi minsan, 2 gabi lang kayong nagkakilala. Pero 2 dekada kang naghintay na may ganito ulit sa puso mo. At ngayon, heto na. Hindi na fling. Hindi na tagpo. Isa na siyang parte ng mga araw ko. At sana, ako rin sa kanya. Ngayon, linggo-linggo kaming nagkikita. Minsan sa cafe ulit, minsan sa sinehan, minsan sa bahay ko kapag tapos na siya sa klase. Walang tawag, walang label. Pero may lambing. May ingat ka bago umuwi. Hindi pa rin malinaw kung saan patungo to. Pero sigurado ako sa nararamdaman ko. At kung tatanungin mo ako, kung masaya ba ako ngayon? Oo, kasi sa 2 gabing yon, nagsimula ang isa sa pinakamalambot na bahagi ng buhay ko. Hindi ko alam kung love story na ba to. Pero sa dami ng taon na puro tanong ang nasa isip ko, ngayon lang ako natutong sumagot ng buo. Ako si Rafi, 41, at may isang Elmo sa buhay ko ngayon. 21, tahimik pero totoo, at sa ngayon, siya ay akin. Minsan, isang biyahe lang ang kailangan para muling magising ang pusong matagal nang natutulog. At minsan, isang taong di mo inaasahan ang magpapaalala kung paano muling magmahal. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Rafi at Elmo dito sa M2M Desires. Kung nadama mo rin ang kilig, lungkot at pag-asa sa kwentong ito, please like, share at mag-comment sa ibaba. Kwento mo man o hindi, lahat tayo may kanya-kanyang 2 gabi na hinding-hindi malilimutan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa mga susunod na kwento ng pag-ibig, pagkalito at pagtanggap. Ako si Kuya Will at sa M2M Desires, bawat boses ay may kwentong may saysay. Hanggang sa susunod, ingat kayo.